Evan's point of view. Malakas na sinuntok ko ang dingding ng aking kwarto. Kakatawag pa lamang ngayon ng isa sa mga tauhan ko na inutusan kong bantayan ang bawat kilos ni Tito Abner. Ngunit ang sabi sa akin ng tauhan ko ay, normal lang daw naman ang kilos ng politiko. Mukhang wala raw sa bahay nito si Ana. Lalo lamang tuloy naragdagan ng frustration ko. Habang tumatagal na hindi ko nahanap si Ana, ay mas lalong nanganganib ang buhay niya. Ano ang nangyari, Kuya Evan? May balita na ba kung nasaan si Ana? Tanong ni Edsel na pumasok sa loob ng aking silid. Lumarawan ng pag-aalala sa mukha ng kapatid ko. Nang makita nitong dumudugo ang kanang kamao ko, agad itong napalapit sa akin at hinawakan ng aking kamay. Ano ang ginagawa mo, Kuya? Hindi mo matatagpuan si Ate Ana kahit ilang beses mo pagsaktan ng sarili mo. Hindi ko alam kung nasaan ngayon si Ana, Edsel. Hindi ko alam kung pinapakain pa ba siya ng mga hayop na taong yun o kung ginagamot ba ang sugat niya. Baka malala na ang kalagayan niya ngayon. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may masamang nangyari sa kanya. Nagtatagis sa mga bagang nasabi ko sa kapatid ko. Kapag makaharap ko ang taong gumawa na yun kay Ana, ay pinapangako kong babasagin ko ang mukha niya. At kapag napatunayan ko na ang taong yun ay walang iba kundi si Tito Abner, ay dudurugin ko hindi lamang ang mukha niya, kundi ang maging mga buto niya sa katawan. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niyang pananakit sa babaeng pinakamamahal ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Kuya Evan, dahil kami rin ay nag-aalala sa kalagayan niya. Hindi natin alam kung buhay pa ba siya o pa. Hindi pa patay si Ana, Edsel. Buhay pa siya hanggang ngayon dahil hindi pa siya maaaring mamatay. Naiintindihan mo ba? Galit na wika ko sa aking kapatid. Mainit ang ulo ko dahil sa sobrang pag-aalala kay Ana. Kaya ang kapatid kong napagbuntunan ko ng aking galit. I'm just saying, Kuya Evan, hindi ko naman sinasabing patay na siya, okay? At imbes sasaktan mo ang sarili mo, ay tulungan mo na lamang ang mga tauhan mo sa paghahanap kay Ana. Sagot ni Edsel na bigla ring uminit ang ulo. Tandaan mo na hindi lamang ikaw ang sobrang anxious na matagpuan si Ana. Nandyan din si Dwayne na halos mamatay-matay na rin sa sobrang pag-aalala. Akmang sasagutin ko sana ang sinabi ng aking kapatid nang makarinig kami ng malakas na bagay na tila ba ibinato sa gate na bakal ng bahay ko. Nagmamadaling lumabas kami papunta sa may gate para alamin ko anong bagay na yun na binato sa gate. Ano yun, Aldo? Agad kong tanong sa isa sa mga gwardyang naka-duty. Ito po, Sir Evan. Ito po ang binato sa gate ng isang lalaking nakamotorsiklo. Hindi namin nakita ang mukha niya dahil nakatalikod siya sa amin. Paliwanag ni Aldo. Inabot nito sa akin ang isang bagay na nakabalot sa papel. Nang suriin ko kung anong bagay na yun, ay natuklasan kong isa lang palang bato na ibinalot sa papel. Ngunit ang papel ay may nakasulat. Mamayang gabi ay magpunta ka sa tapat ng gate ni Mr. Rico at papapasukin kita sa loob. Iligtas mo si Ana na nasa loob ng isang lihim na silid sa likuran ng isang malaking divider sa gilid ng sala. Malakas kong basa sa nakasulat sa papel. Nasa loob nga ng bahay ni Tito Abner si Ana. Bulalas ni Edsel matapos marinig ang nakasulat sa papel na aking binasa. Nilamukos ko ang papel sa tindi ng galit na nararamdaman ko ngayon. At kung hindi lamang ako pinigilan ni Edsel, ay pupuntahan ko agad ang bahay ni Tito Abner at sa pilit ang kukuhanin si Ana. Hayop talaga ang lalaking yun. Kapag mailigtas ko na si Ana, ay babalikan ko siya at dudurugin ko ang buong katawan niya. Nakatingin bagang nasad ko. Kung nasa harapan ko lamang ang lalaking yun, tiyak na dila lamang niyang walang latay. Huwag tayo magpadalos-dalos ng kilos, Kuya. Hindi natin alam kung nagsasabi ba ng totoo ang taong nagsulat nito. Paano kung isang patibong lamang ang lahat ng ito? Hindi, Edsel. Malakas ang kutob ko na nagsasabi ng totoo ang taong nagsulat nito. At kahit patibong pa ito ay wala akong pakialam. Walang makakapigil sa akin para magpunta sa bahay ni Abner mamayang hating gabi. Tulad na nakasulat sa oras sa papel. Buo ang desisyon na sabi ko kay Edsel. Kahit harangin pa ako ng sibat ay hindi ako magpapapigil. Ililigtas ko si Ana kahit na anong mangyari. Halos hilain ko ang oras para lamang sumapit na ang hating gabi. At wala pang alas 6 ay nagtungo na agad ako sa subdivision ni Tito Abner. Mabuti na lamang at kilala na ako ng mga gwardya sa gate dahil nakita nilang kasama ko si Tito Abner sa loob ng kotse nito. At mukhang malaki ang respeto ng mga gwardya sa taong yon, kaya agad nila akong pinapasok sa loob nang makita nila ang mukha ko. Hindi ako sa tapat mismo ng gate ni Tito Abner pumarada, kundi ilang metro lamang layo mula sa gate nito. Nakita kong lumabas ng gate ang kotse nito at umalis bandang alas 10 ng gabi. Wala akong pakialam kung saan man siya pupunta dahil pinagpapasalamat ko pa nga na wala siya sa bahay niya para mas mapadali ang pagliligtas ko kay Ana.
Bandang 11:00 na ng gabi ay hindi na ako nakatiis at lumapit na ako sa tapat ng gate. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay. Ngunit tila may komosyon na kung anong naririnig sa loob. Bigla akong kinabahan, kaya naghanap ako ng paraan para makapasok ako sa loob. Kailangan kong mailigtas si Ana ngayong gabi. Ana's point of view. Nagawa akong kalasin ang pagkakatali sa aking mga kamay dahil nga pinaluwag na ni Aling Adelfa ang tali sa kamay ko. Maaga pa lamang ihinanda ko na ang aking sarili sa gagawin kong pagtakas. Sana ay makatakas ako at hindi madamay si Aling Adelfa. Nakangawing in-exercise ko ang aking mga kamay at daliri. Sobrang nangalay na ito sa ilang araw na nakatali lamang. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa upuan, ngunit bigla rin akong napaupong muli. Nakaramdam kasi ako ng pagkahilo dahil marahil sa aking lagnat. Mataas kasi ulit ang lagnat ko dahil siguro sa ginawang pagsaboy sa akin kanina ng tubig. Kagagaling ko pa lamang kasi sa mataas kong lagnat, tapos binasa ako ng tubig at sobrang lamig dahil mukhang galing iyon sa ref. Bumigay tuloy ang katawan ko at nilagnat akong muli. Akmang susubukan kong tumayong muli nang marinig kong tila may nagbubukas ng pintuan. Muling binalik ko sa likuran ng aking dalawang kamay at nagkunwari akong nakatali pa ang aking mga kamay. Nang tuluyang mabuksan ang pintuan at pumasok ang isang tauhan ni Mr. Rico na mukhang langurin, ngunit hindi lango sa alak, kundi lango sa pinagbabawal na gamot. Bangang ang itsura nito at namumula ang mga mata. Anong kailangan mo? Bakit bigla ka na lamang pumasok sa loob ng silid na to? Matapang na tanong ko sa kanya. Kahit nangihina ang aking katawan, ay nagkunwari akong malakas para kahit papaano ay magdalawang isip ang lalaking to na wag ituloy ang anumang binabalak niyang gawin sa akin. Alam ko na may masama siyang balak sa akin, kaya siya pumasok sa kwartong to. Nakikita ko kasi sa mukha niya ang pagnanasa habang hinahagod ako ng tingin. Ang sabi ni Bosay, tatapusin ka na raw niya sa susunod na araw. Ngunit nakakapanghinayang naman kung tatapusin ka namin nang hindi ko malang natitikman. Sayang naman ang alindog mo kung hindi mo mararanasan na makarating sa langit. Nakangising sabi sa akin ng lalaki habang hinuhubad ang suot na belt ng kanyang pantalon. Shit, may masamang binabalak ang lalaking to. Ngunit kahit nangihina ako ay hindi ko siya hahayaang magtagumpay sa masamang binabalak niya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ang yurakan niya ang aking pagkababae. Nang lumapit sa akin ng lalaki ay sinalubong ko siya ng isang sipa sa sikmura. Ngunit dahil nangihina ako ay hindi ganoon ka-powerful ang aking tadyak at sapat lamang para matumba ito. Huwag kang lalapit sa akin kung ayaw mong patayin kita. Nagtatapang-tapangan kong banta sa kanya. Sa kalagayan ko ngayon ay hindi imposibleng magtagumpay ito sa nais itong gawin sa akin. Talaga? Kaya mo akong patayin? Nakangising wika sa akin ng lalaki habang tumatayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Pagkatapos ay biglang tumalim ang kanyang tingin at dinaluhong ako. Pareho tuloy kaming natumba sa sahig. Pilit niya akong hinahalikan sa aking mga labi. Napilit ko namang inilalayo mula sa kanyang nakakakilabot ng uso. Dahil hindi niya magawang halikan ang aking mga labi, ay humantong sa aking leeg ang kanyang nakakadiring mga labi. Loko ka! Layuan mo ko! Sigaw ko sa kanya, ngunit kulang ang lakas ng aking tinig. Pinagpapalo ko ng aking mga kamay ang likuran ng lalaki na walang tigil sa kakahalik sa aking leeg. Ngunit maya-maya lamang ibigla itong tumigil sa paggalaw sa ibabaw ko. May taong tumulong sa akin para maalis sa ibabaw ko ang lalaki. At ganoon na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita ko si Evan na nakatayo sa aking tabi. Evan? Nangutal kong sambit sa pangalan niya. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o naghahalusinate lamang ako dahil sa taas ng aking lagnat. Ana, I finally found you. Sambit ni Evan na mabilis na lumuhod at niyakap ako ng mahigpit. Mainit ang katawan niya, kaya nakasisiguro kong hindi ito panaginip o hindi kaya naghahalusinate lamang ako. Totoo talaga na nasa harapan ko si Evan at yakap-yakap niya ako ng mahigpit. Agad ko namang ginantihan ang kanyang yakap. Akala ko'y hindi ko na siya mayayakap pang muli. Akala ko'y hindi na kita makikita pang muli, Evan. Akala ko'y hindi ko na masasabi sa'yo na mahal kita. Maramdamin kong pahayag sa aking tunay na nararamdaman para sa kanya. Hindi mangyayari yun, Ana. Kahit saan ka man ay matatagpuan pa rin kita at mahal na mahal din kita. Pahayag naman ni Evan. Sa kabila ng aking sitwasyon ay hindi ko mapigilan ng makaramdam ng saya. Sa wakas ay nasabi ko rin sa kanya ang nararamdaman ko na matagal nang tinatago ng aking puso.
Ngayong nakita ko na si Evan at nasabi ko na sa kanya ang tunay kong nararamdaman, ay pwede na akong mamatay. At least, matatahimik na ang kaluluwa ko dahil nakita ko na siya at nasabi na ang aking damdamin na matagal kong itinago sa kaloob-looban ko. Can we talk? Tanong ko sa kanya nang kumala siya sa pagkakayakap sa akin. Mahina akong umiling. Sinubukan kong tumayo kanina ngunit bigla akong nahilo. Siguro ay dahil sa taas ng aking lagnat. Hinihingal ang boses na sagot ko sa kanya. Dahil sa taas ng aking lagnat at sobrang pagod ng katawan na inabot ko sa pambubugbog mula kay Mr. Rico at sa mga tauhan niya. Kaya para akong tumakbo ng mabilis na hinihingal. Mainit na mainit ang aking hininga at pati na rin ang aking talukap. Anak, nandito na pala ang kaibigan mo. Naudlot ang sasabihin sana ni Aling Adelpha nang bigla siyang pumasok sa kinaroroonan kong silid at makita si Evan. Natutuwang lumapit siya sa amin, ngunit nagdiri niyong nabula at napalitan ng pag-aalala. Kailangan niyo na makaalis dito, Ana. Narinig kong kausap ni Teddy Boy si Sir Abner at nabanggit ni Sir na pabalik na sila. Bilisan niyo nang tumakas at baka maabutan pa niya kayo. Maraming salamat sa tulong niyo, Aling Adelpha. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagtulong sa akin. Sinserong pasasalamat ko sa kanya. Kung hindi dahil sa tulong niya, ay baka matagal na akong patay. Walang anuman, Ana. Ang mabubuting tao na katulad mo ay dapat na mabuhay sa mundo ng matagal. Nakangising sagot niya sa akin at bahagya pang pinisilang isa kong balikat. Kapag magaling ka na ay, ilibre mo na lamang ako sa isang mamahaling restaurant. Biro nito sa akin. Oo ba? Agad kong sagot sa kanya. Kahit sa ang mamahaling restaurant ay lilibre ko siya dahil hindi kayang palitan ng mamahaling pagkain ng tulong na binigay niya sa akin. Pero paano kapag tumakas na kami, Aling Adelpha? Baka ikaw ang pagbuntunan ng galit ni Mr. Rico. Sumama ka na lang kaya sa pagtakas namin. Napailing ang matanda. Huwag mo akong alalahanin, Ana. Matanda na ako. Kaya ano pa ba ang pwede niyang gawin sa akin? Ngunit sakaling may masamang mangyari sa akin ay ipagbibilin ko sana sa inyong dalawa ang anak kong binatilyo. Si Allen ang inutusan kong magdala ng mensahe kanina kay Sir Evan. Kung gano'n ay, siya yung nakamotorsiklo na nagbato ng bato, nakabalot sa papel sa gate ng bahay ko. Tanong ni Evan kay Aling Adelpha, na sinagot naman ng huli ng tango. Huwag kayong mag-alala sa kanya, Aling Adelpha. Ako po ang bahala sa anak ninyong si Allen. Basta mag-iingat ka rito. Tumango si Aling Adelpha at tila nakahinga ng maluwag nang marinig ang pinangako ni Evan sa kanya. Maraming salamat, Evan. O siya, umalis na kayo. Yung ibang mga tauhan ni Sir Abner ay pinatulog ko na sa pamamagitan ng paghalo ng pampatulog sa ininom nilang kape. Ngunit yung iba na tumanggi sa kape ay tiyak na makakalaban niyo. Paalala sa amin ni Aling Adelpha. Huwag ka mag-alala, Aling Adelpha. Ako na ang bahala sa kanila. Kumpiyansa ang sagot na wika ni Evan. Pagkatapos niyon ay nauna nang lumabas si Aling Adelpha at hindi nagtagal ay sumunod naman kami ni Evan. Binuhat ako ng binata dahil mas mabagal at magtatagal lamang kami kung aalalayan lamang niya akong maglakad. Nangihina kasi ang mga tuhod ko at nahihilo pa ako na makakasagabal sa pagtakas namin. Eksakto nakalabas kami ng silid na kinaroroonan ko nang makasalubong namin ang isang tauhan ni Mr. Rico sa may sala. Saan mo dadalhin ang bihag namin? Galit na sita nito kay Evan. Sinugod nito ang binata at binigyan ng isang malakas na sipa sa tagiliran. At dahil pa ang kunyako, kaya hindi siya makalaban. Isa pang malakas na sipa sa tagiliran ang natanggap ni Evan na naging dahilan para tumilapon kaming dalawa. Mabuti na lamang at tumilapon kami sa may sofa, kaya hindi kami nasaktan. Stay here. Mahinang bulong ni Evan bago ako pinaupo sa sofa. Sumugod ulit ang lalaki para bigyan ng isa pang sipa ang binata. Ngunit maagap na nahawakan nito ang binti ng lalaki. Hinila nito palapit ang binti ng lalaki at nilagay sa kanyang balikat. Pagkatapos ay tumayo siya at inundaya ng malakas na suntok sa pagkalalaki nito ang tauhan ni Mr. Rico. Tumilapon sa malayo ang lalaki at biglang hinimatay. Siguro ay hindi nito kinaya ang sakit sa pagitan ng mga hita niya na siyang pinuntarya ng binata. Nang hindi na kumilos ang lalaki, ay nagmamadaling nilapitan ako ni Evan para muling buhatin. Ngunit nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang lalaki na palapit kay Evan at may hawak na patalim. Nagtatago lang pala ito sa likuran ng makapal na kurtina at naghihintay ng pagkakataon para umatake. Watch out! Sigaw ko nang makita kong uundayan ng lalaking yon si Evan at akmang papangkuin akong muli. Mabilis ko siyang itinulak, ngunit dahil nanghihina pa ako at kulang pa ang aking lakas,
kaya hindi ko masyadong naitulak ang binata. Natamaan pa rin ito ng hawak na patalim ng lalaki. Evan! Nanlalaki ang mga matang sigaw ko nang makita kong bumao ng matalim na kutsilyo sa tagiliran ni Evan. Mabilis namang nahawakan ni Evan ang ulo ng lalaki at malakas niya iyong inikot. Biglang tumunog ang lieg nito bago bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Don't worry, Ana. Malayo pa to sa bituka. Kahit anong mangyari, inaalis kita sa lugar na to. Matatag na saad ni Evan. Pumikit ito ng mariin at malakas na hinugot ang patalim na nakabaon pa rin sa tagiliran nito. Kitang-kita ko ang sakit sa kanyang mukha, ngunit pilit nitong itinatago sa akin para siguro huwag akong mag-alala masyado. Gusto ko nang mapaiyak sa mga sandaling iyon. Magaling ako makipaglaban, ngunit sa oras na ito ay isa akong inutil. I'm helpless and worthless. Wala akong silbi dahil hindi ko kayang tulungan si Evan. Kung hindi lamang ako muling nilagnat, ay makakalaban sana ako at hindi masyadong magiging pabigat kay Evan. Evan! Naiiyak na sambit ko sa pangalan niya. Don't worry, Ana. I told you, malayo pa to sa bituka. Sabi niya sa akin at muli akong binuhat. Ngunit daramdaman namin na may mga yabag na papalapit sa kinaroroonan namin. Kaya agad niya akong tinago sa likuran ng mahabang sofa. Ibubuka ko na sana ang aking bibig para itanong sa kanya kung okay lang ba talaga siya. Ngunit mabilis niyang tinakpan ng kanyang mga labi ang aking mga labi. Napapikit ako at ninanamnam ang tamis ng kanyang mga labi. Nawala sa isip ko na baka mabahuan siya sa bibig ko dahil ilang araw na akong hindi nakakahawak ng toothbrush. Ngunit mga 3 segundo lamang tinagal ng halik niya at pinakawalan agad ang aking labi. Kung hindi lamang kami nasa delikadong sitwasyon, ay ako na mismo ang ihila sa kanyang ulo para muling pagtagpuin ang aming mga labi. Ngunit hindi ito ang tamang lugar para sa bagay na yun, kaya pinigilan ko ang aking sariling gawin niyon. Wait for me here. Mahinang anas niya bago gumapang papunta sa dulo ng mahabang sofa. Maya-maya lamang ay bigla nitong nilundag ang taong pumasok sa sala. Nasa likuran ako ng mahabang sofa, kaya hindi ko makita kung anong nangyayari. Narinig ko na lamang ang malakas na tunog ng sipa at suntok na hindi ko alam kung sino sa kanila ang nakakatanggap. Ang tanging nagawa ko na lamang ay magdasal para sa kaligtasan ni Evan at maghintay sa kanyang pagbabalik sa aking tabi. Ilang minuto rin ang lumipas bago nawala ang komosyon sa sala. Dahil sa pag-aalala, ay pilit akong gumagapang paalis sa likuran ng sofa. Mabilis na nawala ang pag-aalala ko nang sinalubong ako ng nakangiting mukha ng binata. Nakita ko sa isang kamay niya na may hawak na siyang armas. Siguro ay naagaw niya iyon sa taong nakalaban niya ngayon. Evan! Agad ko siyang niyakap na makalapit na siya sa akin. Thank God, you're safe. Kumula sa pagkakayakap ko si Evan at nanunod yung tinignan ng mukha ko. Ang sarap namang makita na nag-aalala ka sa akin. Dapat may makalaban pa ako para makita kong nag-aalala ka pa sa akin. Nasa ganitong sitwasyon na nga tayo eh. Nagagawa mo pang magsalita ng ganyan. Nakairap na sabi ko sa kanya. Just kidding. Ikaw naman, hindi mabiro. Nakangiting sagot ni Evan na napapailing. Pagkatapos ay muli niya akong binuhat. Akin na ang armas. Sa tingin ko ay kaya ko namang magpaputok ng armas eh, kahit nanghihina ako. Sabi ko sa kanya. Agad namang binigay ni Evan sa akin ng armas bago siya naglakad palabas ng bahay ni Mr. Wico. Paglabas namin ng pintuan ay nakasalubong namin ang 2 pang tauhan ni Mr. Wico. Akmang bubunot sila ng armas, ngunit mas mabilis ako sa kanila kahit na nararamdaman kong masakit ang katawan ko. Hindi na nila nagawa pang bunutin ang armas nila pagkat sapol sa dibdib ang kanilang tama. Nakakatakot ka namang kalaban sa armasan, Ana. Nanghihina ka na nga ay asintado ka pa rin. Humahangang komento ni Evan. Bahagya akong umiti sa sinabi niya, ngunit hindi na ako nagsalita. Sa may gate ay nakita namin ng 3 guard na masarap ang tulog. Mukhang sila ang nakainom ng kape na nilagyan ng pampatulog ni Aling Adelpha. Ang bihag! Tinatakas ni Mr. Villamor! Narinig kong sigaw ng isang lalaki mula sa likuran namin. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras para lingunin ng taong nagsalita at nagtuloy-tuloy na lumabas ang binata sa gate. Eksaktong nakalabas na kami nang tumama sa may gate ang bala ng armas mula sa taong yon. Evan, si Mr. Wico, nandito na! Nanlalaki ang mga matang sabi ko sa binata na patuloy pa rin tumatakbo. Don't worry, dahil malapit na tayo sa kotse ko. Sagot ni Evan sa hiningal na boses. Napapikit ako nang paulanan kami ng putok mula sa sakyan ni Mr. Wico. Evan! Sigaw ko nang biglang napaluhod ito nang tamaan ng bala sa likuran ng tuhod. Don't worry, kaya ko pang tumayo. And remember this, iaalis kita sa lugar na to no matter what happen.
Matatag ang boses na sabi niya sa akin, sa kabila ng nakikita kong sakit na kanyang iniinda. Tumayo si Evan ngunit hindi na ako nagpabuhat pa dahil alam kong hirap na siyang buhatin ako dahil sa saksak niya sa tagiliran at tama ng bala sa likuran ng kanyang tuhod. Mabuti na lamang at napalood siya sa ilang dipa na lamang ang layo namin mula sa kanyang kotse. Nagawa naming makapasok sa loob ng kanyang kotse at makaalis, ngunit hinabol kami ng kotse ni Mr. Rico, pati na rin ang mga tauhan nito. Nakalabas kami sa subdivision, ngunit patuloy pa rin nila kaming hinahabol. Pasalubong pa sa mga sasakyan ang ginagawang pagmamaneho ng binata, ngunit talagang hindi kami nilulubayan ni Mr. Rico at ng kanyang mga tauhan. Salit-salitin kami pinapaputukan ng dalawang kotse na humahabol sa amin. Wala silang pakialam kung makatama man sila ng ibang motorista sa kalsada. Pa-ekis-ekis ang pagmamaneho ni Evan sa kanyang kotse para hindi kami matamaan ng mga lumilipad na bala. At ilang beses din kaming muntikan na makabangga dahil pilit na iniiwasan ni Evan ang mga makakasalubong naming sasakyan. Isang bala ng armas ang tumama sa gulong ng kotse ni Evan, kaya nawalan ito ng kontrol sa pagmamaneho. Napasigaw ako ng malakas na bumangga sa harapan ng kotse ng binata ang isang kotse na kasalubong namin dahil tuluyan ang nawala ng kontrol sa manibela si Evan. Ilang beses kaming nabangga ng mga kasalubong na kotse na hindi nakaiwas sa kotse ng binata. Nagpaikot-ikot ang kotse nito hanggang sa isang malakas na pagbangga ang naging dahilan para pareho kaming sumubsob sa dashboard. Dahil lalong nadagdagan ng paghahilong nararamdaman ko at ilang beses na pagkaalog ng nanghihina kong katawan, ituluyan ang nagdilim ang aking paningin. At isang nakabibingin pag-ingit ng gulong mula sa isang sasakyan na bumangga sa malakas na kotse ni Evan ang tuluyang nagpawala sa aking malay. Pagmulat ko ng aking mga mata ay nagtaka ko kung bakit nasa loob ako ng ospital. Bakit tila wala akong maalala sa mga nangyari? Na-aksidente ba ako? Kaya't narito ako sa ospital? Pero bakit hindi ko maalala ang pangyayaring aksidente ako? Napaungol ako nang maramdaman ko ang matinding kirot sa loob ng aking ulo dahil sa pagpupumilit kong alalahan ng mga bagay na hindi ko maalala. Pagkahawak ko sa ulo ko, ay saka ko napansin na nakasuot pala ako ng neck brace. Mukhang naaksidente nga ako at tila grabe ang aking natamong damage. Kaya may ganito ako sa aking liig at saka parang nabugbog masyado ang katawan ko. Dahan-dahan kong pinilit bumangon mula sa pagkakahiga sa kama. Sa aktong iyon ako naabutan ng pagpasok sa pintuan ni Dwayne at Tito Zandy na parehong biglang napalapit sa akin nang makita nila akong gising na. Ana, bakit ka bumangon? Kakagising mo pa lang kaya hindi ka pa maaaring bumangon. Nag-aalala ang kausap sa akin ni Tito Zandy. Bakit ako narito sa ospital, Tito Zandy? Na-aksidente ba ako? Nangihina ako masyado. Parang binugbog ang katawan ko. Agad kong tanong sa kanya. Nagtaka ko na magkatingin na sila ni Tito at Dwayne. Mukhang may mali yata sa sinabi ko. Pero ano ba ang mali sa mga sinabi ko? Wala ka bang maalala sa mga nangyari? Kung bakit ka na-aksidente at na-ospital? Nag-aalalang tanong naman ni Dwayne. Mabilis akong umiling. Wala eh. Ano ba ang nangyari sa akin? Bakit wala akong maalala sa mga nangyari? Don't tell me, nagkaroon ba ako ng amnesia? Huwag ka munang kikilos dyan at tatawagin ko lamang ang doktor. Ani Tito Zandy, pagkatapos ay nagmamadali na itong lumabas sa silid na kinaroroonan ko. Wala ka talagang maalala kahit na isang pangyayari bago ka na aksidente? Tanong pa ni Dwayne, na tila sinisigurado kung totoo ba talagang wala akong maalala. Pumikit ako at pilit kong inaalala ang mga eksena bago ako na aksidente. Ngunit tulad kanina, sumakit lamang ang aking ulo. Huwag mong pilitin ang sarili mong alalahanin ang lahat, Ana. Baka lalo pang makasama sa kalusugan mo. I'm sure hindi magtatagal ay babalik din ang mga nakalimutan mo. Awat niya sa akin nang makita niyang nasasaktan ako. Ano ba talagang nangyari sa akin, Dwayne? At saka, bakit ako na-aksidente? Kahit ba si Evan Villamor ay hindi mo maalala? Biglang kumunot ang noo ko sa aking narinig. Evan Villamor? Yung playboy na anak ng tatakbong vice president ngayong darating na eleksyon? Ano naman ang koneksyon ko sa playboy na yon? Bago pa nakasagot si Dwayne, ay muli nang pumasok si Tito Zandy na kasama ang doktor. Ngunit hindi lamang ang doktor ang kasama ni Tito Zandy, kundi pati ang playboy na pinag-uusapan pa lang namin ni Dwayne ngayon. Nakasuot ito ng hospital gown at may benda sa ulo. Titig na titig siya sa akin, kaya hindi ko napigilan ng irapan siya. Ayoko kasi sa lahat ng lalaki ay yung playboy, at ang Evan na to ang numero 1 playboy sa bansa. Pero teka, nandito rin siya sa ospital at ganyan ang suot niya? Huwag niyong sabihin na magkasama kami na maaksidente ako.
Nagiba na ba ang taste ko sa lalaki at pumatol na ako sa lalaking to? Noong at ubod ng gwapo, mayaman, ngunit playboy naman. Good afternoon, Ana. Kumusta na ang pakiramdam mo? Nakangiting kausap sa akin ng doktor. Kaya naudlot ang aking iniisip tungkol sa lalaking nakatitig pa rin sa akin. Ngunit blanko naman ang ekspresyon. Hindi okay, Dok. Hindi ako makakilos ng maayos dahil masakit ang buo kong katawan na para bang binugbog ako ng todo. Nakadagdag pa tong bagay na itong nakakabit sa leeg ko na parang paglagay sa leeg ng aso. At saka masakit din ang ulo ko. Ngunit ang mas malala po ay wala akong maalala sa mga nangyari sa akin bago ako na-aksidente. Kapag pinipilit ko namang alalahanin ang mga bagay na yun ay sumasakit lamang ang ulo ko. Mahabang paliwanag ko sa doktor. Mabuti na yung alam niya ang lahat ng nararamdaman ko para hindi na ako magtaka at magtanong pa kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Nilapitan ako ng doktor at sinuri. Inilawan ang aking mga mata, loob ng bibig at iba pa. Pagkatapos niya akong suriin ay sa kanya ako muling kinausap. Lahat ng nararamdaman mo ay normal lamang sa isang taong na-aksidente. Maswerte nga kayo dahil pareho kayong nakaligtas sa aksidente. Ang hindi lamang normal ay yung wala kang maalala sa mga nangyari bago ka na-aksidente. Marahil ay dala ng matinding pagkakabagok ng ulo mo sa matigas na bagay, kaya ka nagkaroon ng amnesia. Ngunit pasalamat ka pa rin dahil maliban sa malaking bukol sa ulo mo ay hindi ka naman nagkaroon ng matinding brain damage maliban sa amnesia. Masyadong matibay ang bungo mo, kaya naprotektahan ang brain mo. And don't worry, hindi naman magiging permanent yung amnesia mo. Basta't huwag mo lamang pipilitin ng sarili mo na alalahanin ang mga nakalimutan mo para hindi matrigger ang pagsakit ng ulo mo. Hayaan mo lamang ang panahon ng siyang kusang magbalik ng mga alaala mo. Mahabang paliwanag ng doktor. Sa haba ng kanyang mga sinabi, ay isa lamang ang talagang tumatak sa aking isipan. Ang pangalawang linya ng mga pangungusap na kanyang sinabi. Ang sabi niya ay maswerte kayo dahil pareho kayong nakaligtas sa aksidente. Sino ang tinutukoy niyang kasama ko na maaksidente ako? Huwag niyong sabihin na totoo ang hinala kong ang playboy na si Evan Villamor ang kasama ko na maaksidente ako. Salamat, Doc. Huwag po kayong mag-alala at susubaybayan namin tong si Ana para siguradong susundin niya ang inyong mga sinabi. Ani Duen sa doktor. Pagkatapos ay tumungo at nagpaalam ng doktor na aalis na dahil may iba pa itong pasyente nga asikasuhin. Sino ang tinutukoy ng doktor na pareho kami nakaligtas sa aksidente? May kasama ba ako nang maaksidente ako? Agad kong tanong kina Duen at Tito Zandy. Pagkalabas ng doktor sa silid ko, nagpalipat-lipat ang mata ko sa kanilang dalawa. Nabigla namang nagpalitan ng makahulog ang tingin. Tila walang gustong magsalita sa kanilang dalawa, na ewan kung bakit. Ako ang kasama mo ng maaksidente ka, Ana. Sakay tayo ng kotse ko at ako ang nagmamaneho. Sagot ni Evan Villamor na siyang nagpatotoo sa aking hinala. At bakit naman kita kasama, Mr. Villamor? Hindi ako naniniwala kung sasabihin mong nakikipag-date ako sa'yo. Kaya magkasama tayo. May amnesia lang ako pero nararamdaman ko na wala. I hate playboy like you. Kaya imposibleng makipag-date ako sa'yo. Prangkang sabi ko sa kanya. Lalo namang nagpalitan ng makahulugang tingin sina Duen at Tito Zandy. Kaya mas nagtaka tuloy ako sa kanilang mga inasal. Huwag kang masyadong mag-imagine, Miss Kagandahan. Hindi rin naman ikaw ang tipo ng babaeng gugustuhin kong makadate. Kaya lamang tayo magkasama ay dahil bodyguard kita. Madilim ang mukha na sagot ni Evan. Na tila na insulto sa sinabi ko. Nanlaki naman ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi niya. Ano? Ako? Bodyguard mo? Imposible. Napamulagat ako nang marinig ko ang sinabi sa akin ni Evan Villamor. Ako? Bodyguard niya? Ano ang nangyari at naging bodyguard ako ng isang playboy? Bakit ko naman tinanggap ang trabahong yun? O baka naman hindi siya nagsasabi ng totoo? Hindi. Hindi ako naniniwala na bodyguard mo ako, Mr. Villamor. Masama ang tingin na sagot ko sa kanya. Biglang tumikhim ng malakas si Ninong, kaya nabaling sa kanya ang aking mga paningin. Totoo ang sinasabi ni Evan, Ana. Nagtatrabaho ka nga bilang bodyguard niya. At ako mismo nagtalaga sa'yo bilang kanyang bodyguard. Ani Ninong Zandy. Hindi ko mapigilan ng mapasimangot sa akin narinig. Alam naman ni Ninong Zandy na hate ko ang mga katulad ni Evan. Pero bakit niya ako binigyan ng ganoong klaseng trabaho? Pero bakit ko naman tinanggap? At saka nasa narcotic ang linya ko at hindi pagbabantay sa mga mayayamang tao. Kaya bakit sa akin to binigay ni Ninong ang magtrabaho bilang bodyguard ni Evan? Ngunit profesional si Ninong pagdating sa kanyang trabaho at kapag sinabi niya na ako ang magiging bodyguard ni Evan, ay wala akong magagawa kundi ang tanggapin iyon kahit labagman sa kalooban ko. Iyon siguro ang dahilan kung bakit ko tinanggap na maging bodyguard ng playboy na anak ni Mr. Arman Villamor.
Magkasama tayong na-aksidente, di ba? Bakit naman tayo na-aksidente? Muling baling ko kay Evan. Pauwi na tayo sa bahay ko. Nang bigla tayong paulanan ng bala ni Tito Abner. 10 ng kanyang mga tauhan na hindi natin namalayang sinusundan pala tayo. Nakipaghabulan tayo sa kanila. Natamaan ng bala ang isang gulong ng kotse ko. Kaya nawalan ako ng kontrol sa manibela. Kaya nagpa-eges-eges ang kotse ko sa lansangan. Hanggang sa nakabangga ng kotse at iba pa mga motorista. At syempre, masyadong magulo na ang sitwasyon. Kaya hindi rin naiwasan ng kotse ko naman ang mabangga. Ilang beses tayong nabangga kaya malamangay. Ilang beses din na tumama ang ulo mo sa kung saang matigas na bagay ng kotse ko. Lalo na't nakalimutan nating magsuot ng seatbelt. Next is pareho tayong nawala ng malay. At iyon na nga, dito ka nagising. Mahabang pagkukwento ni Evan sa dahilan kung bakit kami na-aksidente. Pinigilan ko ang mapangiwi sa harapan nila. Base sa kwento nito ay hindi ito nagsisinungaling at naging pabaya ako sa aking trabaho. Dapat sa lahat ng oras ay alerto ko kahit saan man ako magpunta. Lalo pa at kasama ko ang boss ko. At saka naging pabaya rin ako dahil hindi ako nagsuot ng seatbelt. Kaya ito tuloy ang napala ko. Wala akong maalala sa mga nangyari. Ngunit hindi naman siguro magsisinungaling si Evan. Lalo pa't kaharap si Ninong na chief ng PNP. Minsan kasi nakakalimutan ko magkabit ng seatbelt. Kaya sa bagay na yun na hindi ako nakasuot ng seatbelt, ay hindi imposibleng totoo nga ito. Sorry at naging pabaya ako sa akin trabaho. Kaya hindi ako magagalit kung aalisin mo ako sa pagiging bodyguard mo ora mismo. Paumanhin ko sa kanya at biglang pinalungkot ang aking muka. Ngunit ito ay hindi halatadong paraan ko para hindi niya ako maging bodyguard. It's okay, Ana. Wala namang perpektong tao sa mundo. Ang mahalaga ay pareho tayong ligtas. At saka nagagawa mo naman na maayos ang trabaho mo eh. Kaya na hindi na kailangan pang alisin kita bilang bodyguard ko. Mabilis na sagot ni Evan na ikinalaglag ng pangako. Akala ko'y aalisin niya ako sa trabaho dahil nga naging pabaya ako ngunit mukhang mahaba pa yata ang pasensya niya. Mas mahaba pa siguro ang pasensya niya kaysa sa akin. Pagka-discharge mo dito ay magpahinga ka na muna ng mabuti. Saka ka na bumalik sa trabaho kapag talagang magaling na ang mga sugat mo. Oh, okay. Dismayadong sagot ko sa kanya. Lihim na lamang akong napabuntong hininga. Wala akong maalala kung paano ako makitungo sa kanya bilang bodyguard. Ngunit kung pagbabasehan ko ang aking mga ugali, ay tiyak na hindi maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Bahala na. Sasadyain ko magtagal bago ako bumalik sa trabaho. At baka sakaling mainip siya, kumuha na lamang siya ng panibagong bodyguard. Aalis na ako, Chief, Dwayne. Kailangan ko pang magpatingin sa doktor. Paalam ni Evan kay Ninong Zandy at Dwayne. Pagkatapos ay ako naman ang tinapunan niya ng tingin at tinanguan. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lamang ba ang nakita ng aking mga mata. Ngunit tila nakita ko na may dumaang lungkot sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Nang tumalikod siya ay nasundan ko na lamang siya ng tingin. Napakunot ang noo ko nang makita kong paika-ika siyang maglakad. At ngayon ko lang din napansin na may hawak pala siyang tungkod na kahoy na siyang umaalalay sa paglalakad niya. Dahil din ba sa nangyaring aksidente? Kaya hindi siya makalakad ng maayos? Hindi ko napigilang tanong sa dalawang lalaking naiwan sa loob ng aking silid. At saka, sino bang tinutukoy niyang Tito Abner? Tama ka, Ana. Dahil nga sa aksidente kaya hindi maayos ang paglalakad niya. Ngunit huwag kang mag-alala dahil hindi naman permanente ang pagkapilay niya. Sagot ni Dwayne sa aking mga tanong. Napansin ko na ngayon na lang muli itong nagsalita. Bigla kasi itong tumahimik ng si Evan na ang kausap ko. At tungkol naman kay Abner Wico ay malalaman mo rin sa mga susunod na araw. Sa ngayon ay magpahinga ka na muna ng mabuti para gumaling ka kaagad. Ngunit isa lang ang gusto kong tandaan mo tungkol sa kanya. Kalaban natin siya dahil masama siyang tao. Sagot naman ito sa aking pangalawang tanong. O siya, huwag ka na munang mag-isip ngayon, Ana. Ipahinga mo muna ang isip mo para mabilis na bumalik ang mga alaala mo. Bilin sa akin ni Ninong. Iiwan ka na muna kita. Babalik na ako sa opisina dahil may mga kailangan pa akong asikasuhin. Si Dwayne na lang muna ang bahala sa lahat ng pangangailangan mo dito sa ospital. Dadalawin na lamang kita sa susunod na araw. Paalam niya sa akin. Pagkatapos kong tumango ay naglakad na palabas ng pintuan si Ninong. Totoo ba talaga ang mga sinabi kanina ni Evan, Dwayne? O baka may kulang sa mga sinabi niya sa akin? Agad kong tanong sa kaibigan ko paglabas ni Ninong. Ngayon dalawa na lamang kaming nandito sa loob. Pwede ko na siyang kulitin. Never pa kasing nagsinungaling sa akin si Dwayne. Kaya kung ano man ang sasabihin niya ay paniniwalaan ko. Oo. Totoo ang mga sinabi ni Evan sa'yo. Tila may pag-aalinlangan sa boses na sagot ni Dwayne. Pagkatapos ay bigla na lamang nagpaalam sa akin.
na may aasikasuhin lamang ito sa labas. Pakiramdam ko ay may mga malaki o marami ang kulang sa mga sinabi ni Evan sa akin kanina. At akala ko ay malalaman ko kung ano yon kay Dwayne. Ngunit nadismaya lamang ako nang bigla siyang nagpaalam na para bang sadyang umiiwas siya sa akin. Di bali na, kapag bumalik na ako sa trabaho, ay isa-isa ko ring malalaman ng lahat. Sa ngayon ay dapat kong sundin ang payo nila na magpahinga ako ng mabuti para mapabilis ang aking pag-recover. Dwayne's point of view. Napabuga ako ng malakas na hangin. Pagkalabas ko sa pintuan ng silid ni Ana, talagang malakas ang kanyang pakiramdam at naramdaman niya na tila may kulang sa mga kinuwento ni Evan na dahilan ng pagkakaaksidente nila. Mabuti na lamang at mataktika ako nakapagpaalam. Hindi kasi ako sigurado kung kaya ko magsinungaling sa kanya. Kanina nang sabihin ni Evan na bodyguard niya si Ana, ay papabulaanan ko sana ang kanyang sinabi. Ngunit lihim akong kinalabit ni Sir Sandy at sinya niya sa akin na huwag kong ituloy ang anumang ibinabala kong gawin. Gusto ko sanang sabihin kay Ana na nagsisinungaling si Evan na naging bodyguard siya nito dati pero ngayon ay hindi na. Gusto ko sanang gamitin ang pagkakataong to na burahin sa isip at puso ng dalaga ang nararamdaman niya kay Evan para ako naman ang makapasok sa puso niya. Ngunit mabuti na lamang at pinigilan ako ni Sir Sandy na magsalita dahil alam ko na kapag bumalik ang mga alaala niya ay malalaman niyang nagsisinungaling ako para pansarili kong hangarin. Ay tiyak na hindi niya ako mapapatawad. At ayoko mangyari na magkaroon kami ng hindi magandang pagkakaunawaan. Alam kong mahal niya si Evan. At ngayon naman nasiguro ko na mahal din ng huli ang dalaga. Kaya nitong isugal ang kanyang sariling buhay. May ligtas lamang si Ana na kaya ko rin naman gawin. Masaya ako sa kaalamang nakatagpo ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya at hindi siya lolokohin. Sa halip na bumalik agad sa loob ng kwarto ni Ana, ay naglakad ako palabas ng ospital para bumili ng tubig at prutas. Napakunot ang noo ko na makita kong nag-uusap sina Sir Sandy at Evan sa tapat ng nurse station at mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Palihim akong naupo sa isang upuan malapit sa nurse station at tinakpan ng dyaryo nakita ko sa upuan ng aking muka para hindi nila ako makilala. Curious kasi ako kung anong pinag-uusapan nila at pareho silang seryoso ang muka. Mabuti at iyon ang sinabi mo kay Ana, Chief. Ayokong sisihin niya ang kanyang sarili kapag nagbalik na mga alaala niya at malaman niyang dahil sa kanya kaya ako napilay at baka hindi na muling makalakad pa ng maayos. Narinig kong sabi ni Evan kay Sir Sandy. Nabigla ako nang marinig ko ang sinabi niya. Hindi ko alam na si Ana pala ang dahilan kung bakit napilay ang isang paa ni Evan. Dahil ang sabi lang naman sa akin ni Sir ay naipit sa upuan ng paa ni Evan nang maaksidente sila ni Ana. At lalong hindi ko alam na hindi lang pala simpleng pilay ang nangyari sa kanya, kundi hindi na siya makakalakad pang muli. And knowing Ana's feelings para kay Evan, ay tiyak na nasisisihin niya ang kanyang sarili sa nangyari kapag nagbalik na mga alaala niya. Evan is very considerate of Ana's feelings. Talagang mahal na mahal niya ang dalaga. Ginagawa niya ito para sa kapakanan ng kaibigan ko. Sa natuklasan ko ngayon, ay nagkaroon ako ng paghanga at respeto sa kanya. Ngayon ay bukal na sa kalooban ko na magparaya dahil alam ko na magiging masaya ang babaeng pinakamamahal ko sa piling ni Evan pagkatapos ng problemang ito.